Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning, no? At ito, exciting, nakakatawa. Ang hearing ngayon ni Boy Kiyod dyan sa Kongreso patungkol sa mga social media influencers at mga political vloggers ay dinidma no, ng mga inimbitahan ng mga Duterte vloggers at influencer sa halip nagpunta sila sa Korte Suprema. Siyempre, may mga abogado din doon ng mga social media influencer kagaya ni Atty. Glinchong, ni Atty. Trixie Cruz Angeles at kung sino pa dyan. Mga matatalinong mga political vloggers nagsama, no? So, ayun na. So, ay dito sa balita ng SME9 News, social media influencers, abogado at political vloggers na pinatawag sa House Tricom sa isyu ng umano'y disinformation at fake news, naghain ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema laban sa Kamara. Ilang committee at chairman nito. Hiniling nila sa Korte Suprema na agarang ipagbawal ang pagbabanta sa freedom of speech ng mga ng mga petitioners. So, ito yon. So, ayun na. Panalo po ang tawag dito, mga vloggers at mga social media influencers, mga lalab, mga bayots. Dahil po, sumagot ang Korte Suprema kaagad. Ang bilis. No? So, ayon dito sa balita, no, ng rights to expression. May pinalabas dito, masyadong no, ang Korte Suprema. Sabi dito, Korte Suprema, mga pahayag laban sa mga pampublikong opisyal ay hindi oral defamation kapag kaugnay sa kanilang mga opisyal na tungkulin. So, Boy Kiyod, abante. Kay nagigil ka, parang crush mo yata si Joey DeViv, ha? Nice pang isa in contempt pa ni abante ni Boy Dila. Aba, parang inatake ng pagkalibog itong si Avanti kay Joey DeViv. Galit na galit daw doon sa mga pinupost ni Joey DeViv Hindi ka nagalit doon sa pinost mong dila mo na kinumintuhan. Diyos ko naman, no. Kung ayaw ninyo, kayong mga politiko, di ba sabi din ng Korte Supremo, huwag kayong balat sibuyas. Kung ayaw ninyo na mabas kayo, edi umayos kayo, gawin ninyo yung trabaho ninyo ng tama, hindi yung kung makaasta kayo dyan sa mga iniimbitahan ninyo, kayo na yung Korte Suprema, kayo na yung NBI, kayo na yung PNP, kayo na yung prosecutor. Yun. Huwag ganon. Gumagawa lang kayo ng batas. At hindi kayo, korte, na maghatol ng tao dyan kapag ayaw ninyo ng kanilang sagot. Sa tanong ninyo, iko-contempt ninyo. Gawaing yan, diktador. Porkit anak ng diktador ngayon yung presidente, abay delikado yan. Iginiit ng Korte Suprema na hindi oral defamation, slander ang mga pahayag laban sa mga public officer kapag kaugnay sa kanilang mga opisyal na tungkulin maliban kung mayroong malis. Wala namang mga malisyoso, mga sinasabi doon. Saan ka magagawa ng mga malisyoso doon? May malis kapag alam na mali o binaliwala kung mali man ang isang pahayag. O kung ikaw, abante, kung tingin mo, talagang hindi maganda yung post ni Joey DeViv doon, bakit mo dalhin dyan sa Tricom? Kasuhan mo ng cyber libel. Di po ba? Hindi din umubra mga lalabs, mga vayots, ang kanilang sinasabi dito, bakit ba ayaw pumunta doon ng mga vloggers na to, mga political vloggers, social media influencer. Bakit? Dahil inililink sila
na sila daw ay mga narco-vloggers, vloggers, at mga funded daw sila ng mga pugo. Oh, yun. Gaya ng ginawa ng Tuadcom kay Harry Roque. Kaya si Harry Roque nagtatago. Kaya gusto nila ipakulong na kahit wala namang kaso. At hindi din paid ng pogo si Atty. Harry Roque. So, ito yung gagawin nila. At isa pa yon sa kanilang pakay kung bakit itong 40 na to ng mga sikat na mga social media influencer at saka mga political vloggers, nais nilang imbitahan dyan at balak nilang i-cite in contempt, ulitin natin dahil para hindi na makapag-kampanya sa kanilang mga social media platforms doon sa mga kandidato na hawak ni dating Pangulong Duterte sa kanyang PDP laban at iba pa na sinusuportahan ng mga Duterte. Ayaw nila. Kaya ito yung pakay na pero hindi sila nagtagumpay. Matalino ang mga DDS vloggers. Congratulations sa inyo. Ngayon, isa pa dyan, kung talagang para sa mga fake news, mga lalabs, mga bayots, ang pag-uusapan, number 1 si Bongbong Marcos dyan eh. Number 1 si Bongbong Marcos dyan na nagpapakalat ng fake news. Anong sabi niya noon? Wala daw siyang paid trolls, pero katagalan namin niya na nag-hire ako ng libo-libong troll army. Yun. At isa pa, ay tawag dito, yung sinasabi niyang walang active na mga NPA guerrillas, no? Itong NPA guerrilla front as of December 2023, ang dami nga eh. Kaya patuloy natin na ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, mga pulis at maganda ang kondisyon o koordinasyon ng DND intelligence agencies kaya naman naging matagumpay at itong ating kampanya kontra internal terrorism. Ito yung sabi ni Bongbong Marcos. So, ano pang sinabi ni Bongbong Marcos? Na fake news siya doon. Yung kanyang 5,500 flood controls. Nasaan? Marami pang iba. Yung sinasabi niya, si dating Pangulong Duterte is lying. Tinawag din ni Bersamin na peddler ng fake news si Pangulong Duterte. O later on, sino yung sinungaling? Silang dalawa ni Bongbong Marcos. Kaya dapat nga ito si Bongbong Marcos ipatawag dyan sa TRICOM na yan eh. So ngayon, yun na nga, nagsasalita na at sumagot na yung Korte Suprema sa kahilingan ng mga social media influencer at political vloggers. O dito nag-post si Congressman Ongab, no? Isidro Ongab. Sabi niya dito sa Article 3, Bill of Rights of the Philippine Constitution. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the rights of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, yung mga ginagawa-gawa nila ni Boy Quijod, yung bold star dyan na turned politician, at itong pastor na manyak na palabas-labas ng kanyang dila, ay isa lang din ito sa panglilihis din sa isyo dyan sa, huwag kalimutan talaga yung budget na yan na 2025. Pinipilit nila ngayon, dami lang ginagawang mga kabalbalan para malihis ang isyo na dyan, makalimutan na ng taong bayan. Yun. Pero masasabi ninyo, mga lalabs, mga boys, panalo pa rin ang DDS support vloggers and influencers kontra sa TRICOM ni Boy Quijod at ni Boy Dila.